Good morning. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. Yanda po natin na ating sarili at buksan ang ating aklat ng ating banal na kasulatan sa ka-43 kabanata ng aklat ng Genesis. At ito po ang babasahin dapat natin ay ang buong kabanata, subalit para ang ating mensaheng maibabahagi ay nakafocus sa isang sabi nating talata o isang pakay o isang purpose ay atin pong bigyan ng pansin higit sa lahat yung Genesis chapter 43, 1 to 14. At mayroong dalawang prominenteng tao na pag-uusapan tayo dito. Si Juda, si Huda at si Jacob o Israel. Yan po ang ating dalawang karakter na ating pag-aralan. At ang ating topic at pag-uusapan ay iba-iba ang bilis ng pagbabago ng bawat tao. At tingnan natin ang kanilang kasaysayan, kung paano sila nagkaroon ng pag-uusap dito na nagbibigay sa atin ng insight o tanaw sa kalagayan nila pagkatapos ng maraming panahon. So tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa isang bagong araw, sa bagong umaga na pinagkatiwala at binigay mo sa amin. Nawa Panginoon ay katulad ng lahat ng mga araw na nagdaan, ang iyong pag-iingat at ang iyong pagpapala ay patuloy na aming makamtan. At sa umagang ito, nais naming humiling na kayo po ay magsalita sa pamamagitan ng inyong lingkod tungkol sa makita namin at maunawaan at ganun din mapakitunguhan ang bawat tao nakakasama namin o nakikilala, dahil yan po ang din ang ginagawa ninyo. You can relate with everyone and that's what we want to, so that we can be like Jesus. Salamat po ng marami. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa mga dadating pa at maring hindi ko nabati ay ganito po ang ating pag-uusapan. Genesis 43, 1 to 14. At bago po yun ay gusto kong mabanggitin din yung huling mga talata ng Genesis 42 para mapakinggan natin kung bakit ganito ang usapan ng dalawa. At alam natin na simula sa Genesis 37 hanggang 50, ito ay lahat ay tungkol sa buhay ni Jose, ni Joseph at ang kanyang pamilya. At alam din natin na si Jose ay naging gobernador na sa Ehipto dahil sa kanyang interpretasyon ng panaginip ng hari o ng paraon. So, at dito, dumating ang magkakapatid para bumili ng pagkain o ng grains o ng trigo dahil nagkaroon na nga ng kagutom doon kahit sa Kanaan. At sa kanilang pababalik ay merong surpresang nangyari. Yung binayad nilang salapi ay nakita nila, ibinalik sa kanila, nasa loob ng isang sako. Subalit naiwan nga sa Ehipto bilang isang sa bilangguan ng kanilang pangalawang kapatid na si Simeon. At ganito po ang sinasabi sa chapter 42 verse 35. Sabi diyan, nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat naman itong pasanin ito para sa akin. Kasi nang maiwan nga si Simeon, para siyang prenda o para siyang hostage. At sabi noong si Jose na hindi nila ng kapatid nila ay kailangang bumalik kayo para makalaya siya, pero kailangan kasama na yung inyong bunsong kapatid na si Benjamin.
Ito sagot ni Ruben. Sabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang dalawa kong anak. Ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko nang ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay ako nagdadalamhati. Yan po yung sagot, usapan ni Ruben, panganay ni Israel o ni Jacob, at ang kanyang ama tungkol sa pinag-uutos ni Jose o ni Joseph na pagbabalik doon para makita yung bunsong kapatid, dahil hindi nga at dahil alam nila ay yon ay para patunayan na hindi sila mga espiya. Okay, na nagmamanman sa Ehipto. So kapag papatuloy natin sa chapter 43 ay nakita natin na dumating ang panahon na yung nabili nilang pagkain o mga trigo ay naubos na uli, kaya kailangan nilang gumawa ng paraan. At ganito po ang sinasabi nga sa 43:1, lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag kayong magpakita sa kanya, huwag kaming magpakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung papasamahin nyo siya, bibili po kami ng pagkain. Kung hindi nyo papahihintulutan, hindi po ka maaaring humarap sa gobernador. So verse 6, sinabi ni Israel, bakit sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyong sa nangyayaring ito. So take note po, yung verse 6, ito ang magiging reference na ito, yung highlight, no, kung anong karakter na meron na si Israel o si Jacob. Nagpaliwanag siya, nisusa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay papiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Tinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi nyo kami pinahintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel, kung iyan ang mabuti, sige. Payag na ako, ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Hindi ko po maintindihan ito masyado, pero sa English ay ito po ay iba-ibang resins at yung kasama ang almonds at yung masarap na nuts. Okay? So, doblahin natin ang dalang salapi sapagkat kailangan nating ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sakop. Maaring isang pagkakamali lamang yon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang maibalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Yan po yung ating istoryang bigyan ng pansin. So makina din ito ang dialogo o pag-uusap ng mag-anak. Gipit na sila at maubos na uli yung kanilang nabiling trigo. So balit kailangan nga silang mabuhay at ito ang tanging paraan na tama naman ay bumalik sila sa Ehipto. So sa unang pag-uusap makita natin na si Ruben, ang sabi niya sa kanyang tatay, kung payagan na isama si Benjamin ay sabi niya, itataya niya ang buhay ng kandalawang anak. Kung hindi makabalik si Benjamin, siya pwedeng patayin ni Jacob ang kanyang dalawang anak, sabi ni Ruben. At yung panganay. Makita natin dito, talagang desperado sila. So, pumasok ang pang-apat na anak, si Judah. At
kinonfirm niya, ni-affirm niya yung sinabi ng gobernador na hindi nila nakikilala, na hindi sila pwedeng bumalik kung hindi kasama yung bunso. Yan po yung nakita natin sa istorya. Ngayon, makikita natin na ugali ni Israel dito. Sabi dito, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang mga kapatid? So, ibig sabihin, si Jose na dati ay kayang magsinungaling at pwedeng mandaya, hindi pa rin ganap na nagbabago. Sa kabila ng kanyang pagtanda, nakita natin na yung kanyang ways na sabi ay ang kanyang pangalan na yung ibig sabihin ay deception, nandoon pa rin sila. So kung makakalusot, ang gagawin nitong si Jose sa pamamagitan ng pagsisinungaling, ni Jacob pala, pagsisinungaling ay naroon pa rin yung kahinaan niya na yun. Subalit nagpaliwanag uli si Judah. Sino ba nakita natin ang paliwanag niya? Hindi naman nila alam na kung bakit tinatanong yon, pero hindi sila pagbibilhan kung di nila sasabihin ang buong istorya. At nagulat na lamang sila nang sabihin sa bandang uli na para mapatunayan na hindi sila espiya ay kailangan bumalik sila. Subalit maiiwan ang isa sa kanila at ang naiwan nga na nakakulong sa piitan ay si Simeon. So, sino ba si Huda o si Judah? Si Judah ang isa sa nating agresibo sa mga magkakapatid. Kung babalikan din natin sa chapter 37, ang idea na si Jose ay pagbili sa mga Ismaelita na nagbebenta ng mga alipin ay idea o kaisipan at suggestion ni Judah. Subalit makikita natin dito, nagbago siya. At higit nga ang kanyang ipinangako sa tatay niya. Kung si Ruben ay pinangako ay patayin ang dalawang anak, ang sabi ni Judah, ako itataya ko ang sarili kong buhay para sa kanya. Ibig sabihin, handa siyang mamatay para ingatan si Benjamin. At ito nga yung kahandaan ni Judah na itaya ang kanyang buhay doon. Finally, sumuko at sabi nga sa 11, sige, paypayag na ako. Ngunit naririto uli yung kanyang siyang ugali na hindi pa rin nagbabago. Nagdadala sila ng maraming regalo katulad ng ginawa niya noong siya ay lumapit kay Iso. Na sa pamamagitan ng regalo, gusto niyang bilhin ng kanyang proteksyon. Sabi niya, at higit sa lahat, sabi dito, doblehin ang bayad. Kahit pa paano, sabi niya, para maramdaman na ang gobernador na kayo ay honest o tapat. So makita natin yung mag-ama na parehong unti-unting nagbago ay hindi parehas ang bilis ng pagbabago. At higit sa lahat, pansinin natin na kahit na noong bandang una ay nagbago na si Huda, sa mga sitwasyon na may kagipitan ay may problema, bumabalik yung dating tendencies, yung dating pagiging siya. So ano po ang ibig kong maisip natin sa araw na ito? Yun nga, tulad ng titulo na ating pagkukwentuhan ngayong umaga, iba-iba ang pananaw at bilis ng pagbabago ng bawat tao. At kapag panahon ng kagipitan, kung minsan yung dating kahinaan ay lumalabas. Kaya kung ganon, anong dapat nating gawin sa pakikitungo sa iba? Para sa akin, ang para manatili ang kapayapaan, tayo ay bumaba sa antas ng mga tao na hinihintay nating magbago. Dahil ang Diyos mismo ay naghihintay at matyagang naghihintay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob na tayo lahat ay magbago. Alam niya na tayo paminsan-minsan ay bumabalik sa dating ugali natin, subalit hindi yun nagiging dahilan para immediately parusahan tayo. Kaya kung ang ating Diyos na napakabuti at napakahaba ang pasensya sa atin, siguro ay isang ugali at isang bunga ng Espiritu Santo nga tinatawag nating patience at self-control. Kung ito'y maaabot natin, higit sa lahat, sa panahon na tayo ay nagigipit, sa panahon na hindi natin nakukuha ang gusto natin, doon lalabas ang ating pagpipigil sa sarili at pagtitiyaga sa ugali at sa reaksyon sa atin ng ating kapwa-tao.
Naamin ko ito isa sa aking mga kahinaan at inadalangin ko sa Panginoon na patuloy niya akong baguhin sa area ng patience at self-control. Sana ay ito rin ang maging dalangin natin sa panahon ngayon ng ating pag-ayuno, prayer and fasting. Naway isa sa mga idalangin at hingin natin sa Panginoon ay ang mahabang pasensya, tolerance sa kapakulangan ng iba. So dahil sa nagkasundo sila at dahil merong willing na itaya ang kanyang buhay na si Judah, nakabalik muli sa Ehipto ang magkakapatid at finally sa susunod na mga kabanata ay magpakilala na si Jose na siya ang pinakamahaba ang pasensya at pinakamahaba ang pangunawa sa lahat. Kaya nga ang sabi ng iba, si Jose o si Joseph ay tipo o katulad, pinidescribe ang pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. So yan po ang gusto kong ibahagi. So ano ang kahinaan natin? Pwedeng ma-overcome hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, kundi sa pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Pamamagitan ng panalangin at pagpasako sa Panginoon, pagkilala sa mga authority, dito ang authority nga ay gobernador, unti-unti pwedeng mabago kung ano man ang kahinaan natin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Salamat po Panginoon sa inyong pagbigay sa amin ng sa mga kasaysayan at mga istorya na katulad ng pinag-usapan namin ngayon. Alam namin na bawat isa sa amin may kahinaan at iba-iba ang bilis ng pagbabago. Tulungan mo kami na makilala at ma-recognize ang katotohanan ng ito upang hindi kami maging ma-frustrate o kaya ay mainip sa ginagawa ng pagbabago sa aming kapwa at ganoon din sa aming sarili. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa inyong pagsama. Hindi ko po makita kung sino kayo, pero sino man kayo, magtiging matyaga tayo sa ginagawang pagbabago ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hanggang sa muli pong pagkikita. Mababay po. Maraming salamat.